Kwento ng Ang Bahay ng Mga Multo. Noong unang panahon, may isang malaking bahay na matatagpuan sa gitna ng isang malawak na lupain. Ang bahay na ito ay may kasaysayan ng trahedya at kamatayan. Ayon sa Matsismis, ang bahay na ito ay pinagmumultuhan ng mga kaluluwa ng mga taong namatay doon. Isang grupo ng mga kaibigan na sina Anna, Jeke, at Emily ay nagpasya na mag-overnight sa bahay na ito. Sila ay nagdala ng mga flashlight at mga pagkain. Handa na silang magpalipas ng gabi sa loob ng bahay. Habang sila ay naglalakad sa loob ng bahay, nakita nila ang mga lumang larawan at mga gamit na hindi na ginagamit. Sila ay nakakita rin ng isang lumang dyaryo na may mga balita ungkol sa mga taong namatay sa bahay na ito. Ayon sa dyaryo, ang bahay na ito ay pag-aari ng isang mayamang pamilya na nagngangalang Santos. Ngunit isang araw, ang pamilya ay nag-away at ang ama ay pinatay ang kanyang asawa at mga anak. Pagkatapos, siya ay nagpakamatay sa loob ng bahay. Sila ay hindi naniniwala sa mga multo, kaya sila ay nagpasya na magpalipas ng gabi sa bahay. Ngunit habang sila ay natutulog, narinig nila ang mga kakaibang tunog. Mga yabag, mga kaluskos, at mga boses na hindi nila maintindihan. Sila ay nagising at nagtatanong kung sino gumagawa ng mga tunog na iyon. Ngunit walang sumasagot. Sila ay nagtakbuhan sa itaas ng bahay. Ngunit ang mga tunog ay patuloy na narinig. Bigla, may isang babae na lumabas mula sa dilim. Siya ay may mahabang buhok at maputlang mukha. Siya ay naglalakad patungo sa grupo ng mga kaibigan, at sila ay natakot. "Anong gusto mo?" tanong ni Ana. Ngunit hindi sumagot ang babae. Sa halip, siya ay nagpatuloy sa paglalakad patungo sa grupo, at sila ay nagtakbuhan palabas ng bahay. Ngunit habang sila ay tumatakbo, nakita nila ang mga larawan ng pamilya Santos sa mga pader. Sila ay nakakita rin ng isang larawan ng ama na may nakakatakot na mukha. Sila ay nakulong sa loob ng bahay, at ang mga multo ng pamilya Santos ay naghihintay sa kanila. Ang mga kaibigan ay hindi na nakakita ng liwanag ng araw, at sila ay naging bahagi ng mga multo na nagpapakita sa bahay. At mula noon, ang bahay na ito ay naging isang lugar ng takot at sinda. Ang mga tao ay hindi na naglalakad sa paligid ng bahay, at ang mga multo ng pamilya Santos ay patuloy na nagpapakita sa mga taong naglalakad sa paligid ng bahay. Kwento ng Ang Multo ng Ospital. Noong unang panahon, may isang ospital na matatagpuan sa gitna ng isang malaking lungsod. Ang ospital na ito ay may kasaysayan ng trahedya at kamatayan. Ayon sa mga tsismis, ang ospital na ito ay pinagmumultuhan ng mga kaluluwa ng mga pasyenteng namatay doon. Isang gabi, may isang nurse na nagngangalang Rachel na nagpasya na magtrabaho sa ospital na ito. Siya ay bago sa trabaho at hindi pa nakikilala ang mga pasyente at mga doktor. Habang siya ay naglalakad sa mga koridor ng ospital, nakita niya ang mga lumang larawan at mga gamit na hindi na ginagamit. Siya ay nakakita rin ng isang lumang kwarto na may numero 314 na. Ayon sa Matsismis, ang kwarto na ito ay pinagmumultuhan ng multo ng isang pasyenteng namatay doon. Rachel ay hindi naniniwala sa mga multo, kaya siya ay nagpasya na bisitahin ang kwarto 314 na. Siya ay nagdala ng isang flashlight at naglakad patungo sa kwarto. Habang siya ay pumasok sa kwarto, nakita niya ang isang lumang kama na may mga lumang unan at kumo. Siya ay nakakita rin ng isang lumang dyaryo na may mga balita ungkol sa mga pasyenteng namatay sa ospital. Ayon sa dyaryo, ang pasyenteng namatay sa kwarto 314 na ay isang babae na nagngangalang Emily. Siya ay namatay dahil sa isang sakit na hindi na nagamot. Ang mga doktor at nurse ay hindi na nakita pa ang kanyang multo. Ngunit ang mga pasyente at mga bisita ay nakakita ng kanyang multo na nagpapakita sa kwarto. Bigla,
Rachel ay nakarinig ng isang boses na nagtatanong sa kanya. Anong ginagawa? Tanong ng boses. Rachel ay natakot at nagtanong kung sino ang nagtatanong sa kanya. Ngunit walang sumasagot. Siya ay naglakad palabas ng kwarto. Ngunit ang boses ay patuloy na nairinig. Siya ay nagtakbuhan sa mga koridor ng ospital. Ngunit ang boses ay patuloy na sumusunod sa kanya. Siya ay nakakita ng isang doktor na nagngangalang Yarly na nagtatrabaho sa ospital. Yarly, may isang multo sa ospital na ito, sabi ni Rachel. Yarly ay nagulat at nagtanong kung ano ang nangyari. Rachel ay nagkwento ng kanyang karanasan sa kwarto 314 na. Yarly ay nagpaliwanag na ang multo ng ospital ay totoo. Ayon sa kanya, ang multo ay ang kaluluwa ni Emily na hindi pa nakakalaya sa mundo ng mga buhay. Anong gagawin ko? Tanong ni Rachel. Kailangan mong tulungan si Emily na makalaya sa mundo ng mga buhay, sabi ni Yarly. Rachel ay nagtanong kung paano niya gagawin yun. Yarly ay nagpaliwanag na kailangan niya ng tulong ng mga doktor at nurse upang matulungan si Emily. Rachel ay nagpasya na pulungan si Emily. Siya ay nagtrabaho kasama ang mga doktor at nurse upang matulungan si Emily na makalaya sa mundo ng mga buhay. At sa wakas, si Emily ay nakalaya sa mundo ng mga buhay. Ang multo ng ospital ay nawala, at ang mga pasyente at mga bisita ay hindi na nakakita pa ng kanyang multo. Rachel ay nakaramdam ng kaginhawaan at kasiyahan. Siya ay nakatulong sa isang kaluluwa na hindi pa nakakalaya sa mundo ng mga buhay.